A day in a life sa Libon Blaan, working here in Manila. So meron nga palang nag-chat sa akin at sinabi niya, bakit ka nagtatagalog? Di ba Blaan ka? Beshi, mga kasama ko dito sa trabaho is Tagalog. Hindi pwede na Blaan yung gagamitin ko kasi syempre, pagkaisipin nila na pinag-uusapan ko sila behind their back. Hindi naman maganda yon, di ba? Nandito ako sa Manila pero yung ginagamit ko, yun yung lengguwahe ko. Katunayan nga, pag may mga trainees dito, nagtatanong talaga ako kung merong Blaan dito. Kasi syempre, nakakamiss talagang makipag-usap sa katribo mo, di ba? Sino ba namang hindi makakamiss? Ang ganda kayang makipag-usap tapos kalingwahe mo. Syempre, kailangan ko talagang magtagalog dito. Kasi alam ko kasi magtatanong sila sa akin kung ano yung mga pinagsasabi ko. Kaya ako na yung adjust. Kapag nasa Kabisayaan ako, Bisaya talaga yung ginagamit ko. Pag Ilonggo, Ilonggo rin yung ginagamit ko. Pag Taglish, Taglish din yung gagamitin ko. Syempre naman, kami mga Blaan, marami kang alam na lengguwahe. Hindi lang isang lengguwahe yung alam namin. Kaya kami, napaka-grateful namin at Blaan kami. At marami ding oportunidad na lumalapit sa amin. Hindi ko kinakahiya yung lengguwaheng meron ako. Katunayan nga, proud na proud pa ako dito eh. Pag nagtatanong sa akin kung Bisaya ba ako, syempre yung isasagot ko, hindi. Actually po, Libon Blaan ako. Pure blooded Blaan, kaya nga nakakamiss din na makipag-usap sa mga katribo ko, diba? Ngayong araw nga na ito ay nandito na naman kami sa palengke at kasama ko si Ma'am Mitch na maganda na red lips. At syempre kasama ko na naman yung boss ko na fresh na pretty na super pretty naman talaga. Tingnan mo, kahit nandito na siya sa palengke, talagang healthy talaga. Healthy kasi sa kanya, ang healthy, good life, good health. O, diba? Kaya nga sinasabi ko, baka papayat na ako dito. May pag-asa na ba ako? Kaya nga lang, na-realize ko kasi, syempre, kakapanganak ko lang at hindi ko na may babalik yung dating katawan ko. Babalik lang ng onte, pero hindi na tulad dati yung katawan ko. Kasi syempre, nanganak na ako. Meron nang lumabas sa akin na pretty little baby. O, diba? Namimiss ko tuloy yung anak ko. Dito nga pala, mas mahal yung gulay kaysa karne. Opo, ang mahal-mahal ng gulay. Hindi ko nga alam eh, bakit mas mahal pa yung gulay kaysa karne. Tapos bigla kong naisip na oo nga pala, tag-ulan ngayon. Kaya konti-konti lang yung nagsusupply ng gulay. Kaya eto, alam mo ba isang pako yan, isang bungkos is 70 pesos? Opo, 70 pesos. Kung sa probinsya lang namin yan, libre kasi nasa tabing fish pond lang. Kaya eto, nandito nga pala kami sa palengke. Alam nyo ba yung mga vendors dito sa Manila, kapag ka masama yung ugali mo, mas masama din yung ugali nila sa'yo. Hindi uso dito, yung customer is always right. Kasi nasa palengke sila. Araw-araw may customer sila. Kaya hindi ka kawalan. Kaya kung gusto mong respetuhin ka ng mga vendors, matuto ka rin rumespeto sa kanila. Eto nga palang si Ma'am Mitch ay suking-suki dito sa palengke kaya nakaka-discount siya kasi kilalang-kilala siya dito sa palengke. O diba? Mabait yung mga vendors pag mabait ka sa kanila lalo na pag binabalik-balikan mo sila. Syempre, makikilala ka talaga nila kasi ikaw yung laging bumabalik at bumibili sa kanila. Kaya eto, lagi kaming nakaka-discount. At dito nga pala sa Manila, parang safe naman na talaga siya kasi may nagro-robing na. Hindi mga polis, kundi mga sundalo. Na nga yung sakyan nila eh. So dito, kaya nakakapag-cellphone na talaga ako. Natatakot kasi ako, baka ma-snatch ako, diba? So dito na lang yung video ko at ingat po tayong lahat ngayon sa bagyo dito sa Manila. Sa lahat ng mga katribo kong Blaan na nandito sa Manila, ingat po kayong lahat. Bye-bye!